at naglalagay ng medyas sa lahat ng babae sa bayan. Inamin niya ang kanyang pagnanasa sa paghahalaman kay Yuna, at matapang na idineklara na dapat pahintulutan siyang maghalaman kung kailan at saan niya gusto. Gayunpaman, naging maliwanag ang di pangkaraniwang kapaligiran nang marinig niya ang boses ni Yuna na pinagsasabihan siya mula sa likod ng mga palumpong. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan niya ang mas matandang bersyon ni Yuna, na nahihiya sa kanyang natural na kasuotan. Natuwa na ligtas si Yuna sa kakaibang nakaraan, tinulungan siya ni Tuka sa pamamagitan ng pagtakip sa kanya gamit ang kanyang medyas. Magkasama, napagtanto nila na pareho silang bumalik sa Nostalgic ngunit kakaibang sandaling iyon. Desidido na makatakas mula sa siklong ito, tumakbo sina Tuka at Yuna patungo sa dulo ng bayan at nakatagpo ng ganap na puting pader. Sabik na mag-explore, pinagsama ni Tuka ang kanyang katawan kay Yuna para sa kaligtasan. Sa pagtatangkang tumawid sa pader, hindi inaasahang hinayla silang pareho, na nagdala sa kanila sa isang lugar kung saan dati silang naglalaro ng chess noong mga bata pa. Sa kabila ng pagbalik-tanaw sa mga mahal na alaala, hindi nila masira ang paulit-ulit na siklo. Muling nag-teleport, natagpuan nila ang kanilang sarili bago ang masakit na sandali ng pagkamatay ng ina ni Tuka. Sa kabila ng pag-asa ni Tuka na mailigtas siya sa pagkakataong ito, muling huli na siya. Iniabot ng ina ni Tuka ang isang liham mula kay Yuna, na dinala ng kanyang lola, na nagpapahayag ng pagmamahal para sa kanyang anak bago siya pumanaw. Labis na nalungkot si Tuka sa pamilyar na trahedya. Nagpatuloy sila sa isang daang bundok, nasaksihan ng isang malupit na larangan ng digmaan, at nagtaka kung ang kanilang mga aksyon sa nakaraan ay maaaring makaapekto sa kanilang kasalukuyan o hinaharap. Habang nag-iisip, nakita nila ang pagbukas ng pintuan sa mundo ng mga demonyo, na nagpapahintulot sa isang hukbo ng mga demonyo na pumasok sa kanilang mundo. Muling nag-teleport, napunta sila sa isang inabandonang kagubatan, iniwan ang scarf ni Yuna. Nagpa siya si Tuka na harapin ang isang personal na bagay, ipinakita niya ang isang sugat sa kanyang tiyan kay Yuna. Tiniyak niya sa kanya na huwag mag-alala, ipinaliwanag na ito ay isang pinsala mula sa atake ng isang demonyo. Sa kabila ng pagiging multo ni Yuna dahil sa kagat ng zombie, may aktibo siyang pag-iisip. Nakinig sa mga pangyayari 3 taon na ang nakalipas sa kanilang laban sa mataas na ranggong demonyo, napagtanto niya na si Tuka, hindi si Sion, ang tunay na nagligtas sa kanya at pinabayaan si Sion na kunin ang kaluwalhatian. Naputol ang kanilang emosyonal na sandali ng paglitaw ng isang nakakatakot na mataas na ranggong demonyo. Sinabi nito sa kanila na sa totoong mundo, mahimbing na natutulog si Tuka sa tabi nito, at ang kanilang kinaroroonan ay koleksyon ng magagandang alaala ni Tuka. Sa pagmamadali, hinawakan ni Tuka ang kamay ni Yuna, at tumakbo sila patungo sa sandali noong si Tuka ay pinakamalakas, bumalik sa panahon na lumitaw ang tunay na bayani, si Sion, at ang araw na siya ay parurusahan. Sa mahinang mundo ng alaala, naharap ang lahat sa mga hamon. Sa kabila ng mga pagsubok, matagumpay na nailipat ni Tuka ang kanyang sarili sa araw na taglay niya ang lakas ng bayani. Gayunpaman, sa mundong kontrolado ng demonyo, may kakayahan ang demonyo na basahin ang mga iniisip ni Tuka at mahulaan ang kanyang mga kilos. Nagplano si Tuka na isantabi ang kanyang utak para sa labanan, ngunit mabilis siyang tinamaan ng demonyo sa tiyan. Nang makita si Tuka sa panganib, dali-daling sumugod si Yuna upang iligtas siya. Dahil ito ay mundo ng kaluluwa ni Tuka, hindi mahulaan ng demonyo ang mga kilos ni Yuna. Umakyat si Yuna sa likod ni Tuka, tinulungan siya sa pagkontrol ng Holy Sword. Nakatutok si Tuka sa pag-iisip ng mga labanos upang gawing hindi mahulaan ang kanyang mga atake, pinagsama nila ang kanilang puwersa upang baguhin ang Holy Sword sa isang higanteng labanos na binalot sa medyas. Magkasama, tinalo nila ang demonyo sa pamamagitan ng pagdurog dito. Matagumpay na nakatakas sina Tuka at Yuna mula sa mundo ng mga alaala. Bumalik sa totoong mundo, ginamit ni Anri ang kanyang mahika upang ibalik si Tuka sa kanyang katawan, na kasalukuyang may anyo ni Sion. Bagaman malapit ang kaluluwa ni Yuna sa kanya, at nagkaroon sila ng mental na ugnayan, walang iba maliban kay Tuka ang makakakita kay Yuna. Sa kastilyo, natanggap ni Ciruela ang liham ni Tuka tungkol sa kanyang pagpunta mag-isa at naramdaman niya ang galit. Gayunpaman, sinabi ng isa sa 4 na kabalyero na nangunguna na sila kasama ang kanilang mga mandirigmang may mahika. Ipinagbigay alam ni Tuka sa kanyang grupo na kasama nila si Yuna sa anyong espiritu. Ginamit ni Anri ang mahikang kristal upang ipakita ang espiritu ni Yuna, na sa puntong iyon, ay walang damit. Dahil sa pag-aalala na maaaring maging zombie si Yuna, mahigpit na itinali ng grupo ni Tuka ang kanyang katawan at inilagay sa sasakyan.
Samantala, natagpuan ni Diego at Friedrich ang kanilang sarili sa isang ambush na inilunsad ng mga mandirigmang may mahika na ipinadala ng isa sa 4 na kabalyero na nagmamanman sa kanila. Sinubukan ng mga mandirigma na pugutan ng ulo si Diego, ngunit nagulat sila sa kanyang mabilis na pagbabalik-anyo. Bilang tugon, naglunsad si Diego ng kontra-atake, at isa sa mga mandirigma ang naging biktima ng kinokontrol niyang putol na braso, bunga ng kanyang necromancy. Nakaharap ni Friedrich ang isang babaeng mandirigma, gamit ang isang teleportation gate para baligtarin ang kanyang atake. Sa ilalim ng banta ni Friedrich, nagmakaawa ang babae para sa awa. Tinipon ni Diego ang kanyang mga paa at kamay, at tinawag ang isa sa 4 na infernal na general upang atikihin ang mga mandirigma. Sa isang estratehikong galaw, pumasok si Diego sa demonyo at itinago ang kanyang katawan sa isang mobile coffin, katulad ng pagpasok ni Tuka sa katawan ni Sion. Si Diego, na ngayon ay may kontrol sa demonyo, ay nagwasak sa lahat ng mga mandirigma. Nasaksihan ng mga kabalyero at ng kanilang hari sa kabisera ang nakakakilabot na pangyayari, gamit ang isang sumpa na nagpapahintulot sa kabalyero na makita sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang mga tauhan. Ang kabalyero, na nadama ang pagkatalo sa makapangyarihang mga necromancer, ay itinuring ang sarili bilang isang kabiguan. Nabahala sa mga nagaganap na pangyayari, nagpa siya ang hari na tapusin ang sitwasyon, at naghanda na ipadala ang lahat ng kanyang mga kabalyero sa aksyon. Sa mahalagang sandaling iyon, dumating sa kastilyo ang alkalde at si Belarco, na naglakbay mula sa bayang sinalanta ng mga zombie. Ang alkalde, na nagmuni-muni sa kanyang nakaraang pagiging makasarili, ay nagbigay alam sa hari tungkol sa malubhang sitwasyon ng mga zombie at napagtanto na mahalaga pa rin siya sa kanyang mga tao. Nang masaksihan ang pagbabagong anyo ng mga taong bayan sa mga zombie, naranasan ng alkalde ang malalim na pagkaunawa sa kanyang pag-aalaga sa kanyang mga tao. Punong-puno ng tunay na nais na iligtas sila, masiglang umapela siya sa hari para sa tulong. Suportado ni Berlaco at ng kanilang kabayo, ang tapat na pakiusap ng alkalde ay nakapag-udyok sa hari na ipadala ang kanyang mga kabalyero, nakakita ng pagkakataon na wakasan ang kaguluhan. Kinilala na ang mga kabalyero lamang ay maaaring hindi sapat upang labanan ang mga necromancer. Iminungkahi ni Ciruela ang pakikipagtulungan at iminungkahing gamitin ang kapangyarihan ni Kyle upang palakasin ang kanilang tsansa. Sa lakas ni Kyle na nakuha, nagtungo sila sa direktang paglalakbay patungo sa lungga ng kaaway sakay ng isang malaking barko. Samantala, sa panig ni Tuka, habang naglalakbay sila, muling nagtagpo si Tuka, na nasa katawan ni Sion, at Fury. Para tugunan ang kakaibang sitwasyon ng pagkakatali ni Yuna sa sasakyan, ipinagtapat ni Tuka ang katotohanan kay Fury. Sa kabila ng pakiramdam na responsable siya sa pag-iwan kay Yuna sa mga misyon kasama si Sion, pinili ni Fury na unawain kaysa sisihin. Ang pakikipagkasundo sa pagitan ni Fury at Tuka ay naging tanda ng paglutas sa kanilang mga nakaraang hindi pagkakaunawaan. Ang bulag na matandang lalaki mula sa magical repair shop, na nakakaramdam sa espiritu ni Yuna, ay lumapit kay Tuka at nag-alok ng damit para sa kanya. Nang magpaalam ang grupo sa matalas na matandang lalaki, ibinunyag niya ang kanyang kakayahang makakita ng kaluluwa at espiritu ng bawat isa sa kabila ng kanyang pisikal na pagkabulag. Habang naghahanda ang grupo na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, sinubukan ni Ethel na pigilan si Tuka na magpatuloy, ngunit nanatiling matatag ang kanyang determinasyon. Kinilala ni Tuka na natupad ni Ethel ang kanyang bahagi ng kasunduan, at bigla siyang umalis sa kanya, na sumasang-ayon na sila ay magkaaway na ngayon. Sa pagkabigla ni Ethel, sadyang hinamon siya ni Tuka na habulin ang sasakyan. Gamit ang kanyang espada, mahusay niyang itinali si Ethel, idinagdag ang isang touch ng kahihiyan upang mapasama siya sa grupo. Bahagi ito ng plano ni Tuka, na tinitiyak ang pakikipagtulungan ni Ethel. Sa kanilang paglalakbay, nakipag-usap si Millie at Tuka tungkol sa mga hangarin ni Millie bilang isang alamat na bayani. Ang pagnanais ni Millie na magdala ng kapayapaan sa mundo, na nagpapahintulot sa kanila na bumalik sa walang pag-aalalang paglalaro, ay lubos na tumatak kay Tuka, na nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Ipinagbigay alam ni Ethel sa kanila ang kanilang kalapitan sa pintuan ng kaaway, na nag-udyok sa grupo na maghanda para sa paglusob. Upang protektahan ang kanilang sarili mula sa pag-atake ng kaaway, binago ni Tuka ang Holy Sword sa isang protektibong kalasag para sa sasakyan. Sa pagpasok nila sa lungga ng kaaway, lumitaw ang isang dramatikong pagliko ng pangyayari nang lumabas na tila tinalikuran ni Ethel ang grupo sa pamamagitan ng pagtusok kay Tuka sa ulo. Kasama ang iba pang mga demonyo, dinala niya ang katawan ni Tuka sa loob. Gayunpaman, ang tunay na plano ay kasama ni Tuka at Yuna na pumasok sa pamamagitan ng isang sistema ng paagusan ng tubig.
Nalantad na ang katawan ni Sion ay isang ilusyon lamang na ginawa ni Anri upang lokohin ang mga demon. Ang kamalayan ni Tuka ay bumalik sa kanyang orihinal na katawan. Gayunpaman, ang paglipat ay naramdaman na hindi pamilyar at nagpabagal sa mga kilos ni Tuka, na nagpapakita ng katunayan na ang kanyang katawan ay nagpahinga sa mobile coffin ng labis na mahaba. Nagpasya si Anri na sumama kay Tuka at ang kaluluwa ni Yuna, na bumuo ng isang trio para sa kanilang patuloy na paglalakbay. Upang kontrolin ang dalawang petrolang demon, ginamit nila ang possession. Iniwan ang tunay na katawan ni Tuka sa isang mobile coffin habang kinukuha ang katawan ni Anri bilang alipin. Si Yuna, na umiiral sa anyo ng espiritu, na natiling hindi nakikita maliban kay Tuka at Anri. Sa pagtangkang utusan ang iba pang mga demon na labanan ang nahuli hero, hindi epektibo ang mga utos ni Tuka dahil sa presensya ng mas mataas na ranggong demon. Sa isang kakaibang estratehiya, siya ay naglagay ng pula na scarf sa mga ulo ng mga demon upang tularan ang mga high-rank demons, binabago ang kanilang itsura. Inalis ang mga damit ng tatlong babae na demon sa kanila, at isinagawa ni Tuka ang isang kakaibang aksyon, na nagsasabing ang kanilang mga katawan ay mas nakakatuwa kaysa sa torture na plano ng mga demon. Ang kakaibang aksyon na ito ay may hindi inaasahang epekto, kaya't ang mga demon ay nag-isip muli tungkol sa kagandahan ng buhay. Pumupular ang demon ni Tuka, na kinakaabangan ang atensyon ng iba pang mga demon na interesado sa paksa ng kanilang reyna. Nagtagumpay si Tuka na hikayatin ang mga demon na patunayan sila sa kanilang reyna, na lumitaw na ang mataas na ranggong demon na kanilang nakilala noon sa bayan ng mga zombie. Sa kanilang pagkikita ng reyna, nakipag-usap si Tuka dito tungkol sa kanilang magkasamang pangarap ng mapayapang mundo. Nagbigay siya ng ideal na buhay na walang pagpatay, at inilatag ang kahalagahan ng kaligayahan. Bagamat nagnanais ang reyna ng ganitong mundo, itinatag ang kanyang tiranya na ipinataw ni Diego sa kanya, na nagdulot ng takot sa mga demon at pati na rin sa mga infernal generals na nasa ilalim ng kanyang mapanupil na impluensya. Upang ipakita ang kanyang pangarap, inanyayahan ni Tuka ang reyna na hipuin ang kanyang ulo at makita ang ideal na mundo sa kanyang isipan. Ngunit ito ay isang matalinong taktika, at sa pagkakataong iyon, inilabas ni Tuka ang mga maagap na aksyon na nagdulot sa kanya ng pagkakabuwal. Pagkatapos bumalik si Anri sa kanyang katawan, iniwan ang anyo ng demon, at sinubukan ni Tuka na tusukin ang reyna gamit ang kanyang espada. Ngunit biglang lumitaw ang isang itim na butas sa ilalim nila, na sumipsip sa reyna at sa demon. Agad na iniligtas ni Anri si Tuka sa pamamagitan ng mabilis na paglipat nito sa kanyang katawan. Subalit may isa pang itim na butas na sumulpot, na nagpapakita ng pagdating ng isang necromancer, ang nakatatandang kapatid ni Anri na si Friedrich. Kinuha niya ang nahulog na sacred sword mula sa sahig. Samantalang sa labas, habang inaalagaan ang mga demon na mababang ranggo, sinabuyan ng lason si Millie, na nagdulot ng pagkasunog ng kanyang mga kasuutan at iniwan ito ng hubot-hubad. Mukhang naintriga ang mga demon sa kanyang anyo, nakilala ang kahumalingan ng mga demon sa mga magagandang hita at dibdib, kaya't nagsagawa si Marguerite ng hakbang upang ilihis ang kanilang atensyon at tinanggal ang kanyang mga kasuutan.